Kaya nga ba ni Suzuki Espresso ang half fill, mga chong at mga chang? Tara, panoorin nyo ang video na to. At ang tanong nga natin kaya ba talaga ni Suzuki Espresso ang uphill? Ang sagot ko dyan, oo. When it comes to engine, oo. Kaya niyang matatarik na akyatin. Nasubukan ko ito nung sinubukan namin akyatin ng Baguio. At doon kami dumaan sa Cannon Road. At bakit ko nasabi na oo? Ang Suzuki Espresso ay may Transmission Automatic Gear Shift o AGS. Yung gear mo at clutch ay electronically nagsishift depende sa iyong takbo. Hindi ito yung pangkaraniwan na CVT ng mga tipikal na sasakyan, kaya mas kailangan mo ng atensyon dito. Sa mga paahong daan, kaya ang ating Espresso is pwede mo gamitin ang cambio na ikaw mismo magdadagdag ng gear depende sa sitwasyon. Kagaya dito, nung nasa Cannon kami, sa Lion's Head, nabitin ang aming takbo at huminto ako sa gitna. Di naman ito nakakatakot dahil sa maganda ang uphill assist ng ating Espresso na tiyak ay hindi ka nito iaatras sa mga paahon na daan. Lagay mo lang sa manual and sure aakyat ka na. Ang naging problema lang talaga ay yung delay ng AGS. Medyo mabagal ang paglipat nito ng gear, kaya nawawala ng buwelo sa paahon. Nakasulat din ito sa manual na galing mismo sa Suzuki na mas mainam pagdating sa paahon na daan, mas sinasuggest nila na mag-shift ka ng gears manually. At pagdating naman sa kurbada at sharp curves, grabe, wala akong masabi sa traction control ni Espresso. Sobrang ramdam mo nakapit ang iyong apat na gulong at hindi ka nito idudulas o itatapon palayo sa bawat liko mo. Kaya sa mga nagtatanong kung kaya nga ba ng ating Suzuki Espresso sa paahon, ang sagot ko ay oo. Kaya nito, pero mas mainam aralin nyo din kung paano ikambyo ng tama ito manually. Nang sa ganon ay hindi mag-overheat ang inyong AGS transmission. So, ayun lang mga chong, maraming salamat at comment na rin kayo ng inyong mga karanasan sa inyong Espresso para may matulungan din tayong iba na meron na at yung mga bibili pa lang. Maraming salamat at hanggang sa muli mga chong at mga chang, ingat!